Niyo ba na nasa Russia ang pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo? Ang Tsar Bomba. Sila rin ang may pinakamaraming nuclear na tinatayang nasa 6,000 nuclear weapons. At ang China naman ang may pinakamaraming sundalo sa buong mundo na mahigit 2 million active duty military personnel. At ang US pa rin ang itinuturing na superpower country dahil sa kanilang napaka-advanced na mga gamit pandigma. Alam din natin araw-araw sa ating mundo ay patindi ng patindi ang mga nangyayaring tensyon. Kaya maraming mga bansa ngayon ay talaga namang fully equipped at nagre-ready na pagdating sa kanilang mga armas at kadamitan. Nariyan ang pagpaparami ng sundalo, high-tech na armas, mas malalakas na bomba, nuclear at pina-improve na mga sasakyang pandigma. Ayon sa kasaysayan, noong digma ang pandaigdig, nasa estimated 20 million ang nawala ng buhay at halos 21 million naman ang mga sugatan. At noong ikalawang digma ang pandaigdig, nasa 75 million to 18 million ang nawala ng buhay. Ang isang matinding digmaan ay maaaring magsimula dahil sa paghihiganti o pagpaslang sa isang kilala o makapangyarihang tao. Kung kaya naman ay dahil sa pag-aagawan ng natural resources tulad ng langis, teritoryo at marami pang iba. At kung maganap o sumiklaman ang sinasabing ikatlong digmaang pandaigdig, ano-ano ang mga posibleng mangyayari? Una, ang isa sa makikita sa digmaan ay mga advanced technology, massive troops, at ang mga militara ay gagawa ng exoskeleton na mga sundalo. Bagamat hindi ito tulad ng suot ni Robocop o Iron Man, ang kasuotang pandigma na ito ay makakatulong sa mga sundalo para palakasin ang kanilang mga katawan at makatagal sa digmaan kahit may mabibigat na armas. Ikalawa, ang labanan sa panahon ng giyera ay gagamit ng libu-libu mga drones o baka higit pa upang maiwasan ang pagkabawas ng mga sundalo. At dahil high-tech ang mga drone, mas pulido ang pag-target nito sa mga kalaban. At ito ay magagamit din sa pagpapabagsak ng mga bomba sa kalaban. Ang isa pang pwedeng mangyari ay ang pag-hack ng mga computer system sa isang bansa, gaya ng pag-shutdown ng power source nito at makakuha ng mahalagang impormasyon ng mabilis. Bukod dyan, magkakaroon din ng biological warfare. Ang biological warfare ay paggamit ng mga nakakalasong chemicals, virus at nakakahawang sakit para tumapos sa buhay ng maraming tao na ginagamit sa digmaan. Kung gumagamit ang mga bansa ng biological warfare, ang ganitong sakit ay kayang makahawa ng wala pa isang araw sa buong syudad. Kaya nakakatakot at nakakapanginabot ang kaganapang ito. At kung sahalin nakaligtas ka man sa mga naunang posibleng mangyari, itong kasunod ay talaga namang sobrang tindi. Ang paggamit ng nuclear weapons. Noong 1945, ang Amerika ay nagpabagsak ng ting-isang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, Japan. At ang pagsabog na ito ay tumapos ng buhay ng daan-daan at libu-libu katao na halos inang dekada din bago nakarecover ang mga syudad. Masasabi nating matindi ang pagsabog ng atomic bomb na ito sa mga syudad sa Japan. Pero paano na lang kaya ngayon na ilang dekada nang nakalilipas? Siguradong mas malalakas at mas pinatindi ang mga nuclear weapons na mga naimbento ng mga bansa at masasabi nating 2,000 times ang lakas kumpara sa mga atomic bomb na pinasabog noong 1945 sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Lalo kapag kasing lakas ng Tsar Bomba ang pinasabog sa digmaan na mayroong 50 megatons. Ano nga ba ang nangyayari kung sumabog ang kasing lakas ng isang Tsar Bomb? Wala pang isang segundo ng pagsabog ay makakalikha ng napakalaking fireball. At lahat ng nakapaligid at malapit dito ay agad maglalaho, mapatao, hayop at mga infrastruktura kung saan nasa loob ka ng fireball para kang tubig na malulusaw dahil sa tindi ng pagsabog. Kasabay ng fireball ay may matinding flash of light at sa lakas ng liwanag nito, maaari kang mabuyag kung malapit ka. Bukod dito ay may napakalakas na hangin na mas malakas pa kaysa tornado na kung tawagin ay shockwave.
Hindi rin maliligtas sa napakatindi ng init na ang lahat ng sakop ng radius. Kaya tirible, nakakasilapot at nakakagimba ng ganitong pangyayari. Isa pa, parami ng parami ang mga nuclear weapons ngayon na pagmamay-ari ng Russia, Amerika, China, North Korea at marami pang iba na kung gagamitin lahat ito sa digmaan, then it's game over. Dahil kung ang isang bansa ay magbabagsak ng isang nuclear bomb, ay gantihan at gayahin ng iba pang mga bansa na mayroong napakalakas na nuclear bomb, ay siguradong mawawasak ang malaking bahagi ng mga bansa at sobrang tindi ng pagkasira ng mga bahagi ng mundo at milyon-milyong mga inosenteng tao ang mawawalan ng buhay at ang pangyayaring ito siguradong di malilimutan sa kasaysayan ng daigdig. So, sino ang nagtagumpay sa digmaang ito? At isang malaking sagot ay wala. Lahat tayo ay talo. Hindi maganda ang digmaan, kaya dapat ito mapigilan kung mangyari man sa hinaharap. Sa panahon ng digmaan, saan ka pupunta? Saan ang pinakasafe na lugar? Ayon sa pag-aaral, ang Iceland at Switzerland ang pinakasafe na bansa sa panahon ng gyera dahil sa geographic location at defensive strategy ng bansa. Ang Switzerland din ang isa sa bansa na hindi nakisangkot sa digmaan noong unang digmaang pandaigdig at ikalawang digmaang pandaigdig kahit pa napapalibutan ito ng mga bansa na sangkot sa gyera. At ang ibang mga tao, posibleng gumawa ng kanya-kanyang bunker. Ang bunker ay matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ginagamit upang maprotektahan ang mga tao na nasa loob nito mula sa iba't ibang uri ng pag-atake, lalo na sa mga pagsabog ng bomba. Pero ang higit sa lahat at napakamakapangyarihang sandata na pwede nating gawin ay patuloy na manalangin at magtiwala sa Diyos. Dahil aminin natin sa hindi, wala namang pinakaligtas o safe na lugar o hindi tayo iingatan at tutulungan ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, ay magpakabait na tayo. Magbalik loob sa paglilingkod sa Diyos para kung dumating man ang napakatinding digmaang ito, may Diyos. China, marami ang naniniwala na hindi malayong mapupunta sa digmaan ng dalawang bansa kung pareho itong hindi magpapaawat sa kanilang mga hangarin, kagaya ng tuluyang pagsalakay ng China sa Taiwan at patuloy naman na pagsuporta rito ng Amerika. Matagal ng sakit ng ulo ng China ang Amerika, mga kapatid. Maliban kasi sa nakikipagpatentero sila rito sa pagpapalago ng ekonomiya, hindi rin nalalamangan ng China ang lakas ng pwersang militar ng Amerika. Maliban sa pagkakaroon ng US ng powerful military, bintahe rin ito ang pagkakaroon ng maraming kaalyadong bansa at nagkalat na mga base militar sa iba't ibang panig ng mundo na siyang unang dedepensa at gagawa ng opensa kung sakaling magkaroon man ng kaguluhang pangmilitar bago pa man tuluyang ma-involve ang mainland ng US. Yamang ang China ang isa sa mga nangungunang bansang yumayaman. Naging prioridad dito ang paglaan ng napakalaking pondo para sa pag-upgrade ng kanilang military. Kabilang dito ang pagtuklas ng mga makabagong teknolohiya na kanila namang ginamit para mas maging epektibo at mas nagiging mapaminsala ang kanilang mga armas. Sa kasalukuyan, mga kapatid, malaki na ang kumpiyansa ng China na sapat na ang kanilang mga armas at aktibong mga sundalo upang tapatan ang pwersa ng US. Pinagmamalaki na nila ang kanilang pagkakaroon ng napakaraming mga barkong pandigma, mga submarino, super advanced na mga aircraft, nadlalakihang mga aircraft carrier, hypersonic na mga missile at higit sa lahat, ang pagkakaroon nila ng maraming sandatang nuclear. Determinado ang China na ang kanilang pagkakaroon ngayon ng maraming mga makabagong armas ay mabilis lamang nilang tatalunin ng Amerika sa isang digmaan. Katunayan nito, mga kapatid, noong nakaraang atake ng China ay nagsimula matapos dire-diretsong lumapit sa Taiwan ng aircraft carrier ng Amerika sa kabila ng paulit-ulit na babala ng China. At base pa sa kanila na ang ilan sa kanilang pinalipad ng mga anti-ship missile sa ikatlong yugto ng pag-atake ay nagmula pa sa napakalayong Gobi Desert. Base pa sa mga Chino, kapatid, pinatunayan lang umano ng naturang wargame simulation ng armada ng USS Gerald R. Ford na sinasabi ng Amerika na walang sino mang makakapagpalubog ay kayang-kayang wasakin at palubugin ng China sa pamamagitan lamang ng medyo maliit na bilang ng mga hypersonic na pag-atakan at maaaring hindi masunod kung ano ang hinulaang nagaganap dito. Ayon naman, mga kapatid, sa isang dating senior US defense official na ang sino mang tumatalakay sa publiko sa kinalabasan ng isang laro ng digmaan o simulation ay may layuning pampolitika, lalo na kung binabalangkas nila ang resulta bilang isang panalo o isang pagkatalo. Dagdag pa nito na ang wargame simulation umano ay hindi naglalayon sa panalo at pagkatalo, kundi ginagawa ito upang mapag-aralan ang mga gagawing hakbang.
Ngayon mga kapatid, sinasabi ng China na napakadali para sa kanila na wasakin at palubugin ang USS Gerald R. Ford. Pero titignan natin kung paano pinapangalagaan ng Amerika ang kanilang pinakamahal at pinakamalaking aircraft carrier. Ang napakalaking nuclear-powered aircraft carrier na ito ay isa lamang sa nagpapakita ng pagkakakilanlan kung gaano kalakas ang pwersang militar ng Amerika. Ang mga aircraft carrier ng US na kagaya sa USS Gerald R. Ford ay nagbibigay sa US Navy ng kakayahang magdala ng animoy isang buong military airport saan mang panig ng mundo, sapagkat kulang lang naman ito ang nasa 70 to 80 na mga matitinding eroplanong pandigma at mga helicopter. Ang ganitong kakayahan ay nagbibigay sa Amerika ng pambihirang superiority at flexibility, sapagkat hindi na nila kailangan ng kasunduan o permiso mula sa ibang mga bansa. Ang USS Gerald R. Ford ay mayroong bilis na umaabot ng 35 miles per hour. Nagtataglay din ito ng mga makabagong sensor at radar at sinasabing kapag nasa loob ka ng aircraft carrier na ito ang pinaka-safe na lugar kung magkakaroon ng digmaan. Gayunpaman, bagamat mayroon itong ilang mga surface-to-air missile at machine gun, ngunit sa laki ng aircraft carrier na ito, madali itong atakihin ng China mula sa kanilang mga warship na may long-range na mga kanyon at cruise missile. Pwede ring magmula ang pag-atake sa kanilang mga submarine o di naman kaya ay gamitan nila ng airstrike gamit ang malalakas na bomba at missile. So paano nga ba dinedepensahan ng USS Gerald R. Ford ang